Kasi kung ano yung mga umuugong na mga chismis dyan sa loob ng Senado, ay talagang lalabas yan. At alam naman natin ito si Senator Marcoleta, ay talagang ibubulgar niya ang mga nangyayari sa loob ng Senado. Ang nakakasakit dito na kung hindi pala nangingialam itong executive branch, meaning dyan sa Malacanang, kung hindi sila nangingialam, matagal na palang It's almost like a criminal syndicate. It's that kind of allegation. Where would this come from if the vice president does not know him at all? Actually, your best guess is as good as ours, no? Narito ang Balitang Pinoy TV. Pag-usapan din natin itong si Senator Marcoleta na ibinunyag ang pakikialam umano ng executive branch, no, sa nauudlot na kudita sa Senado. O, ayan, ano ito ha? Seryoso ito kasi alam niyo naman ha na gusto nang palitan ng Senado itong si Senate President Tito Soto. Okay? Ayaw na nila sa liderato ni Tito Soto. Pero mantakin nyo, nakikialam ang Malacanang. Yan ang sabi. Hindi po tayong nagsabi niyan ha. Ang nagsabi niyan ay si Senator Marcoleta. Kasi kung ano yung mga umuugong na mga chismis dyan sa loob ng Senado, ay talagang lalabas yan. At alam naman natin ito si Senator Marcoleta, ay talagang ibubulgar niya ang mga nangyayari sa loob ng Senado. Sino ba yung nakikialam dyan sa Malacanang? Takot na ba kayo? Na mapalitan si Soto? Yan ang problema ninyo kasi equal power ang judicial, ang executive branch at ang legislative branch, pero nakikialam kayo sa legislative. Ang pakialaman ninyo, yung executive branch, pero nangingialam kayo sa Senado. Disapol kayo ngayon kay Marcoleta. At heto pa, panoorin po natin itong attorney ni Vice President Inday Sara Duterte na si Michael Pua na in-interview po ni Karen Davila at sinagot po ang mga issue about sa confidential funds ni VP Sara na gawa-gawa lang nila. At itong impeachment trial na ginawa nila na kasangkapan para mananalo sila sa election 2028. At walang tigil na pangbibintang nila kay VP Sara sa witness na tinatawag nating self-confessed bagman na si Madriaga. Ganyan sila kadesperado. Mga desperado kayo. Mamaya ipapakita natin yung interview na yan ha. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Na very obvious yung impeachment complaint ni VP Sara ay talagang not valid because very obvious na ginamit nila ang impeachment complaint as weapon para i-disarm ang kalaban nila sa politika. Alam naman natin, ang mga nag-file ng impeachment complaint ay talaga lahat mga kalaban ni VP Sara for 2028 election. So hindi talaga yan uubra. Ang nakakasakit dito na kung hindi pala nangingialam itong executive branch, meaning dyan sa Malacanang, kung hindi sila nangingialam, matagal na palang natanggal sa pwesto itong si Senate President Soto. Kasi nangingialam ang Malacanang, hindi raw natuloy. Wow! Grabe, no? Ito, pakinggan natin si Senator Marcoleta dyan. Know your boundaries ayon sa konstitusyon para kasi kayo... Know your boundaries. Kung ang boundary mo, executive branch ka lang, pakialaman mo, executive branch. Kung ikaw, senador ka, ang pakikialam mo, yung Senado, yung legislative lang. Di ba? Pero in the case of this situation right now, ang Malacanang nangingialam na sa legislative. Ganyan sila kababoy. Ganyan sila kabastos. Di ba? Panahon ni former President Duterte is very sensitive about that. Senador Dante Marcoleta may nanghimasok sa Senado mula sa ehekutibo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nag-move on na ang liderato ng Senado matapos ang bigong kudeta noong nakarang linggo. Pero sa minorya, may binunyag si Senador Dante Marcoleta. Ano yung binunyag? Dito. Sa panayam ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi madali ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil may ibang nakikialam. Sino kaya yung nakikialam? Baka ang bangag na naman.
o si Liza Tanas? Di natin alam. Sino? Actually, Senate sana. We should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive. Hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. So yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. May nakikialam. So hindi the talaga, rumors- hindi talaga purong-purong democratic yung pagkakakuha, alimbawa ng new majority or whatever. Hindi man niya pinangalanan kung sino, pero naging maugong sa Senado nung nakarang linggo na isang opisyal umano mula sa Malacanang ang tumawag daw sa isang senador para iatras ang suporta sa kudeta. So isang opisyal sa Malacanang. Sino kaya yan? Sinong opisyal na yan? So meaning to say, hindi presidente. Okay? Hindi rin si Liza Araneta Marcos kasi hindi naman siya opisyal, hindi naman yan binoto, di ba? Ewan ko lang kung sino ha. Wala noon sa Ano nyo, ilagay nyo sa comment section sino ang nakialam dyan sa Malacanang. Okay? Ano ang analysis nyo dyan? plenaryo si Senador Mark Villar dahil nasa kanyang tanggapan lang umano at hindi dumalo sa sesyon. Habang nakuna ng Billionaire News Channel na umalis sa plenaryo matapos ang roll call ng attendance at umakyat sa kanyang opisina si Senador Jinggoy Estrada. Nitong nakaraang araw naman, nanindigan ng mga nasa minorya na sina Senators Robin Padilla at Bongo na mananatili silang solid na Duterte Block kahit 3 na lang silang matitira kasama ang hindi pumapasok sa Senado na si Senador Bato de la Rosa. Nauna na kasing lumutang ang kanilang mga pangalan na maaring lumipat sa mayorya. Si Senador Marcoleta naman, ayaw pang patula ng mga espekulasyon para sa posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential elections. I'm only a 7-month senator of the Republic. You might be, CPI parang din. pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid ba pakakain mo sa infant? Binigyang linaw naman niya ang kanyang pahayag sa Commission on Appointments na i-give up na lang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ang premise ko nga, sabi ko, Senator Kapitan, Alam nyo, kawawa nga ito si Marcoleta di ba? Kasi gusto niyang ipaintindi sa atin ang sitwasyon natin dyan sa Kalayaan Islands, no? Pero misinterpret pa yung mga paliwanag niya. Okay? we have to defend and Yes, protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop Including of our blood. the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun without giving it up? I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Ngayong araw, Walang word na sinabi si Marcoleta na i-give up natin yun, ha? Ang gawa-gawa lang yan, yung mga loyalistang bangag, inaprobahan yung mga keyboard warriors. ng Kalayaan Municipality ang resolusyong hihiling sa Commission on Appointments na i-strike out sa official transcript o record ng CA ang give up KIG statement ni Marcoleta. Sabi ni Kalayaan Vice Mayor MP Albayda, personal niyang iaabot sa CA at sa opisina ni Senador Marcoleta sa susunod na linggo ang kopya ng kanilang resolusyon. Para sa agenda, Dexter Ganito. So, yun po ha. Ilatag nyo ang opinion ninyo kung sino ang nakikialam sa executive branch, no? Patungkol po sa nakikialam siya sa kudita. Para sa akin, no, majority ng taong bayan ay talagang maka-Duterte. Kung sabihin nating maka-Duterte ang majority ng taong bayan, pabor sila kung paano hinandle ni Tatay Digong ang China. Ano bang ginawa ni Tatay Digong? Kinaibigan niya. Malaki po ang nakuha natin ng mga trade in terms of economy. Marami rin ang nakuha natin sa China at nakatulong rin sila. At tinulungan rin ng bansang China ang Pilipinas sa mga infrastructure projects. Nag-donate pa nga sila. Yung iba ay pinautang tayo na talagang tulong, walang interest at utang na babayaran natin in a long period of time. So meaning to say, anong ibig sabihin? Talagang totoong tulong yung ginawa ng China because yan ang kapalit sa pagiging diplomatic natin sa usapin po ng West Philippine Sea. Kasi po, sabi nga ni Tatay Digong, hindi natin yan masosolve ngayon. No? Hayaan muna natin na mag-joint exploration tayo. Maalala ko yun, di ba? Kasi we have our claims. Yes, nanalo nga tayo dyan sa panahon ni Pinoy. Pero, meron pang mga technicalities na dapat ayusin para mapaunawa natin ang China. At hindi natin yan mapapaunawa yung China na yan kapag galit po ang ating ipinaiiral. What do we have to do is, kung saan tayo nagkakaunawaan, kung dito man tayo sa trade, kung dito man tayo nagkakaunawaan sa ibang aspeto ng... kasi ang dami relationships sa mga OFWs, no? Yung mga
bumibisita ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Ang dami ng mga Chinese, Filipino-Chinese dito sa Pilipinas. Tayo rin, maraming mga OFWs doon sa China. So kung doon tayo nagkakaunawaan, doon muna tayo mag-focus. Sa bagay na hindi natin nagkakaunawaan, hindi muna tayo tatakol yan. Hindi pa sapat ang panahon. Kasi kung may kakayahan na tayo makipagdigmaan sa kanila, siguro yan na po ang pag-uusapan natin na, ito, amin ito. Kung hindi tayo magkakaunawaan, ganun, ganyan, pwede naman tayo mag-share muna dyan eh. Pwede natin i-give up. Wala pong sinabing i-give up natin yang putang inang mga yan ang dahilan sa ating kaguluhan eh. No. Di ba? So, dahil dyan, no? Masama po ang tingin ng taong bayan ng equal powers, mangingialam ka dyan sa Senado. Di ba? Dapat alamin ni Marcoleta yan kung sino yung official na yan. Na tumawag raw sa Senado na wag niyong ikodita yan. Grabe pambabastos yan sa taong bayan, di ba? Dapat hinahayaan natin ang legislative kasi may sariling branch of government pero nangingialam sila, binaypass nila. Ganyan po ang administrasyong Marcos, nakakahiya. Nakakahiya talaga, di ba? Ngayon, siguro nangingialam na sila kasi nafi-feel na siguro ng Malacanang na unti-unti nang tumatalon sa barko ang kanilang mga kaalyado. Especially dyan sa Senado, no? Alam ko, tahimik ang ibang mga senador dyan. Pero marami dyan sa mga Senado ay kumakampi kay VP Sara. Sa House of Representatives rin, iniisip na nila ang kanilang political career. Kasi kung hindi sila susuporta kay VP Sara sa 2028 election, malaki po ang tendency na matapos ang kanilang career. Yung mga pumirma sa pag-impeach ni VP Sara sa House of Representatives, tandaan nyo yun. Mga plastic yun. Okay? Maraming tatalon dyan. Maraming tatalon dyan. At dahil dyan, no, makakausap ni Karen Davila itong attorney ni VP Sara patungkol po sa issue ng impeachment complaint at sa confidential funds. At dito sa gawa-gawa nilang witness na si Madriaga na self-confessed bagman. Grabe itong... Ako ba, no? Inanalyze ko kasi, hindi pa ba kayo sawa sa strategy ninyo? Nangyari na yan noon. Siniraan nyo ng siniraan si Bongbong Marcos, siniraan nyo ng siniraan si Duterte, nanalo. Ngayon naman, ginamit pa rin ninyo yung strategy na yan kay VP Sara, siniraan ninyo ng siniraan. Mananalo pa rin ito. So bakit uulitin ninyo ang isang strategy na hindi umubra? Kasi kung lalong siraan ninyo ng siraan si VP Sara, is mas lalong sisikat yan. Mas lalong maaawa ang taong bayan. So totoo lang. Panira sila ng panira kay VP Sara, naaawa na. Sabi nga ng mga sa comment section, bilib na bilib kami kay VP Sara, sir. Yung na-interview ko sa Maynila nung nandun ako sa Pasay, sabi ko, sir, bilib na bilib kami kay VP Sara. Binatikos na siya lahat. Tinaniman na siya na kung ano-anong kasalanan, pero hindi pa rin siya, nakikita namin ang kanyang strong leadership. Di ba? Kasi si VP Sara, hindi naman siya kagaya ng mga politicians dyan na naninira na kaso dito, kasi kung si VP Sara, hindi yan na, kung hungry pa ng power itong si VP Sara, matagal na yan nag-file ng impeachment complaint laban kay BBM, pero hindi niya yan ginawa. Ang gumawa, yung taong bayan. Because, delikadesa ba? Di ba? Alam nyo naman na hindi magandang tingnan, kalaban kayo sa politika, tapos ikaw yung mag-file ng impeachment complaint. Ito yung interview ni Michael Puwa kay Karen Davila. Welcome back to Get Start. Let's continue our discussion on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. We're now joined by the Vice President's lawyer, Attorney Michael Puwa. Attorney Puwa, good morning to you. Good morning, Ma'am Karen, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Alright, sige, pag-usapan natin. First of all, how is the Vice President responding to the 3 impeachment complaints? Well, she's still business as usual. The Vice President always expected another round of impeachment complaints. So I can say that this really did not come as a surprise to her, nor did it come as a surprise to the defense team. So ano lang po siya, no? I would say high spirits pa rin, unfazed, still going about her duties as the Vice President. In fact, just a few days ago, she was in Zamboanga. So tuloy-tuloy pa rin naman po yung trabaho. Oo, parang isang paglilinaw lang, no? Kasi nakikita natin ang Vice Presidente ay nandun sa The Hague. Can you just clarify this? How often is she there and how often is she in the Philippines doing her duties?
Opo, ang pagkakaalam ko po, I think they have a shifting schedule, no, in their family. Although I'm no longer spokesperson, so I can't really speak on her behalf. But ang pagkakaalam ko lang, meron ko silang shifting. So I can't really pinpoint how often she's there. But even when she's there naman, dire-diretso pa rin naman yung operations ng Office of the Vice President. I think she's already established protocols and she communicates with them every day. In fact, she even communicates even with me and the defense team also, no, regularly, even when she's there. Okay, pag-usapan natin ang mismong mga complaints. One of the congressmen said the strength of this batch of complaints is the presence of Ramil Madriaga, a witness who has been resurrecting old allegations against the vice president related to POGOs and the use of her confidential funds. What is your take on Ramil Madriaga? Who is he exactly? Well, first and foremost, Ma'am Karen, ang ating Vice President, the Vice President, already categorically stated that she does not know Ramil Madriaga, no, at the personal level, and definitely not at the level that she would even give instructions to Ramil Madriaga. That's all I can say for now because obviously everything else comes into our strategy pagdating sa defense. But even one of the people named in his affidavit, Colonel Lachica, if I'm correct, no, actually filed a case against Ramil Madriaga not long ago. No, I think the case was on perjury or cyber libel, one of them or at least or even both of them. So meron ng ganyang information na dumating sa amin and we're prepared. When this affidavit came out around 2 months ago, the defense team also anticipated and expected that this would be included in the impeachment complaints, which true enough, nandun nga siya, no, especially linking to the confidential fund issue. So we are prepared to address his affidavits and his claims point by point to belie the statements made in the affidavit. Oo. Because Ramil Madriaga, his allegation in terms of presenting himself, no, as a witness is he is the self-proclaimed bagman, right? So he is declaring that kind of close. Analysis ko dyan, meron talagang nag-deal kay Madriaga. Di natin alam kung pwede ang administrasyon. Gamitin ka namin ha, siraan namin si Pipi Sara, gagamitin ka namin. Tapos, kapag magtagumpay na mag-witness ka, babaan namin ang sintensya mo. Pwedeng ganun yung deal, ha? Kasi bakit pinili pa nila yung isang preso, di ba? Knowledge in the alleged crimes of the vice president. Kasi pag sinabi mong ikaw yung parang bagman, it means alam mo lahat, di ba? So, ang accusation niya is the vice president and a circle that's At sa tingin ko naman, hindi uubra itong bagman na ito unless kung meron siyang ipapakita na mga ebidensya. very close to her was receiving drug and POGO money through cash deliveries spanning 2 administrations. Di ba? It sounds impossible. Kaya hindi na pinapaniwalaan ng taong bayan yan. It's almost like a criminal syndicate. It's that kind of allegation. Where would this come from if the vice president... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...